Magandang araw. Nandito po tayo ngayon sa probinsya ng Ilocos Sur para sa uplan paghalasa at road clearing dahil sa pananalasa ni Bagyong Julian. Ako po si FO2 Jim R. Dulatre, ang magbabalita mula sa probinsya ng Ilocos Sur. Bilang pagtugon sa maaaring maging epekto ng Bagyong Julian, ang Bureau of Fire Protection BFP Provincial Office sa pamumuno ni Fire Senior Superintendent Ramel B. Borja, Provincial Fire Marshal ay nagsagawa ng mga hakbang para sa kaligtasan ng komunidad, kabilang ang mga roving patrol, water level monitoring at road clearing operations sa mga munisipalidad ng Sinait, Cabugao, San Juan, Santo Domingo, Magsingal at Santa Ilocos Sur. Bukod pa rito, nakatuon ang BFP sa pagsubaybay sa level ng tubig sa mga kritikal na daanan ng tubig na nagbibigay daan sa maagang pagtuklas ng pagtaas ng level ng tubig na maaaring magbanta sa mga tahanan at infrastruktura. Sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa mga unit ng lokal na pamahalaan at komunidad, nilalayo ng pangkat na mapadali ang mga napapanahong babala at potensyal na paglikas kung kinakailangan. Sa gayon, ay inuuna ang kaligtasan ng mga residente sa mabababang lugar. Ating pakinggan ang naging panayam kay Miss Erica B. Ilaban, ang LDRRMO3 ng munisipyo ng Sinai. Ma'am, ano po ang ginawa niyo hakbang para sa Bagyong Julian? Bale, ang ginawa po namin, sir, is may meeting po kami ng LDRRMC. And then dahil sa sitwasyon na sa Bagyong Julian, nag-activate po si Mayor ng Emergency Operations Center. So, yung dating ginagawa po namin every time na may dumadating na bagyo, dapat i-prepare po or preposition yung mga rescue equipment, i-check po lahat yung functionality, and then lahat po ng coordination natin sa mga agencies po, dapat i-activate po lahat yun. And then lahat po, may mga response team tayo naka-duty, naka-activate po 24/7 yung mga teams natin sa evacuation center in case na may mag-evacuate, kasi nag-preemptive na rin po kami kagabi. So, naka-duty po sila. Kasama po ang mga RHU, mga clearing operations, naka 24/7 po sila, so, para readily available in case. Ilang barangay po ang apektado sa bagyong ito, ma'am? Bale, ngayon po, meron po tayong 3 flooded houses na barangay, which is Duyayat, Paratong, and then Barakbak. Ma'am, meron po bang nai-report sa inyong ahensya na casualty during Typhoon Julian? Wala pa naman po, at sana wala po talaga. Higit pa rito, ang mga operasyon sa paglilinis ng kalsada sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga natumbang kahoy at pagtiyak ng malinaw ng mga daanan na bigyang daan ng BFP ang mabilis na mga kakayahan sa pagtugon sa panahon at pagkatapos ng bagyo. Maliban sa mga clearing operation, nagkaroon din ng relief operation mula sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kung saan ang Bureau of Fire Protection ay tumulong din sa paglilingkod sa pagbigay ng mga relief goods sa mga nasalanta ng bagyo. Sa pamamagitan ng aktibong pagkikisa sa mga hakbang sa pag-iwas bago tumama ang Bagyong Julian, pinalakas ng BFP ang tungkulin nito bilang mahalagang katuwang sa pag-iingat ng mga buhay at ari-arian sa buong Ilocos Sur, na tinitiyak na ang mga residente ay may sapat na kaalaman at kagamitan upang gampanan ang mga hamon na dulot ng mga natural na mga kalamidad. Sa ngalan ng Bureau of Fire Protection, Ilocos Sur Provincial Office, ito po si FO2 Jim R. Dulatre, nag-uulat para sa 1 BFP Ilocos Sur.